DDS or Duterte supporters aatakihin si Mayor Vico Sotto? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa lahat ng mga solid viewers natin na nagsusumikap na magtrabaho abroad. Yung mga OFW na mahal natin mga kaparokya dahil para sa akin sila po ang tunay na bayani dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Mga kaparokya, hindi pa man po eligible ang butihing Mayor Vico Sotto to run in the higher position or sabihin natin bilang presidente ng bansa because of the age requirements na ayon sa Constitution ay at least 40 years old ay tila ramdam at nais ng halos karamihan ng mga Pilipino ay gusto nilang mamuno sa bansa ay tulad ng alkalde ng Pasig na si Mayor Vico Sotto. Well mga kaparokya, hindi naman nakatakatakayan dahil maraming factor kung bakit siya ang nais ng nakararami, including me. Please count me in na gusto maging pangulo ng bansa si Mayor Vico Sotto. Hindi ko na iisa-isahin mga kaparokya dahil kukulangin ang isang araw sa mga achievement nito sa kanyang lungsod. Pero mga kaparokya, ang maipagmamalaki ko sa mga achievement nito ay ang transparency at ang good governance nito na ginawa sa lungsod po ng Pasig na kahit sinong politiko sa bansa mga kaparokya ay hindi nagawa. Anyway, sa isinagawang survey ng Tanghire mula August 27 hanggang August 30, lumalabas na dikit ang numero nila ng pangalawang pangulo ng bansa na si Vice President Sara Duterte. Naku mga kaparokya, malamang magagalit ang mga Duterte supporters nito, yung mga DDS supporters. At tingin ko aatakihin si Mayor Vico Sotto. Ngayon pa nga lang mga kaparokya, may nababasa na tayong paninira against him mula sa mga DDS. Siyempre mga kaparokya, kahit hindi pa eligible si Mayor Vico Sotto ay threat sa kanila ang butihing mayor. Anyways, according to survey, VP Sara got 36% and 34% naman po para sa butihing Mayor Vico Sotto. So meaning mga kaparokya ay 2% lang ang pagitan ni VP Sara at Mayor Vico Sotto. Sobrang dikit yan mga kaparokya. But again, let me remind you that Mayor Vico Sotto's eligibility of age is the only obstacle why he's unable to run in the higher post. Edad lang talaga mga kaparokya ang hadlang. Pero performance-wise as a leader, definitely hindi mapapahiya dito si Mayor Vico Sotto. At may pagkatagilid dito si VP Sara Duterte kasi aminin man natin o hindi, no one beats Sara Duterte kahit sinong politiko dito sa bansa. Parang walang pwedeng ipantapat sa kanya dahil nga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bata pa talaga, kaya sa ngayon malabo pa yung gusto natin unless baguhin ang Constitution or mag-amyenda ng batas na pababain ang age requirement from 40 going down to 35 years old. Pero masaya ako sa resulta ng survey mga kaparokya para kay Mayor Vico Sotto dahil hindi pa man siya pwede para sa posisyon ay mataas na ang numero na nakukuha nito. Anyways, dito ang sumunod sa dalawa ay si dating Vice President Leni Robredo with 10%. Sumunod po si Raffy Tulfo or Senator Raffy Tulfo with 6%. 6% din po yung kasunod nito. 3% si House Speaker Martin Romualdez, 2% si Senator Riza Hontiveros at 1% naman po si Senator Robin
Padilla. Nasama pa dito si Senator Robin Padilla, mga kaparokya. Sino sa tingin nyo ang pwedeng i-build up para ipantapat kay Vice President Sara Duterte? Sa ngayon kasi, kung si Martin Romualdez, walang pag-asa yan, mga kaparokya, against VP Sara. Walang dating para sa akin. Kung si Benjamin Magalong, kahit gusto ko siya, malabo siya kay Sara Duterte. Anyways, paki-comment naman po kung sino yung sa tingin nyong pwedeng i-build up para ipantapat kay Sara or VP Sara Duterte. Well, move forward po tayo. Sa survey na to, mga kaparokya, sobrang naguguluhan ako kung bakit pati si Mayor Vico Sotto isinama nila sa pagpipilian. Alam naman nilang hindi pa able si Mayor Vico Sotto. Maybe para maging relevant yung nag-conduct ng survey. Inaalala ko at nangyayari na nga, mga kaparokya, magkukos ito ng hatred sa side ni Mayor Vico Sotto. Knowing naman how big Duterte supporter, mga kaparokya, yung fan base nito malaki talaga, at kahit gusto nila si Mayor Vico Sotto, yung mga Duterte sa ginagawa ni Mayor Vico Sotto ay solid pa din ang mga ito sa Duterte. Anyways, base sa pananaw ko dito, yung 34% ni Mayor Vico Sotto na ratings ay tataas pa yan kung pwede na talagang tumakbo ito sa mataas na posisyon. Kumbaga, yung karamihan ay undecided pa dahil alam nila na hindi pa pwede si Mayor Vico Sotto tumakbo para presidente. And the only way para mangyari yan is to amend the age requirement from 40 to 35 years old at 30 years old naman po sa Senate. At magbabago, mga kaparokya, ang ihip ng hangin once na-amend yan. At kung sakali mang mangyari yan, mga kaparokya, san ba mahihirapan lang si Mayor Vico Sotto kung sakali? Siyempre, mga kaparokya, sa Mindanao, malakas at solid si Sara Duterte sa Mindanao. Yung mga Duterte, mga kaparokya, solid yan sa Mindanao. At sa pagkakaalam ko, mas maraming botante sa Mindanao kesa sa Luzon. But naniniwala ako na kayang-kaya ni Mayor Vico Sotto baliktarin ang sitwasyon. Ginawa niya na yan sa Pasig, lalo pat palaki na po ng palaki ang fan base or supporters ni Mayor Vico Sotto, kaya di malabong magandang labanan yan if ever. Kayo tatanungin ko, mga kaparokya, susuportahan nyo ba or susuportahan nyo din ba si Mayor Vico Sotto if ever na amyendahan ang age requirement sa pagkapangulo? Please, paki-comment naman po ang suggestion nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo, mga kaparokya. #protect Mayor Vico Sotto. Ingatan po natin si Mayor Vico Sotto. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.